Magandang araw po sa inyong lahat at sa araw na ito, meron naman po akong video presentation sa inyo. Ito po ay patungkol po ito sa 7 taon na siyang namuhay bilang protestante at ngayon ay bumabalik sa simbahang Katoliko. Dito sa simbahang Katoliko, kahit na anong sabihin ng mga sulpo, talagang nandito ang totoo. Kahit na ilang paninira ang gawin nila, hindi nababago ang totoo. Jesus Christ pa rin ang founder ng simbahang ito. Tandaan niyo yung mga atake nila, nasa mga membro lang. Pero walang ni isa man sa kanila ang kayang umatake sa ating founder. Hindi gaya nating mga Katoliko. At titirahin na kanilang founder na gagawa natin, halimbawa sa INC. Titirahin natin si Felix Manalo sa ating mga argument, kaya natin gawin yon. Sa SDA, si Ellen G. White, kaya natin gawin yon. Sa Aglipay, si Gregorio Aglipay, kaya natin gawin yon. Kung sa Islam, si Muhammad, kaya natin gawin yon. Pero, itong mga sulpot ng mga sekta, hindi nila kayang tirahin ang ating founder. Ang kaya lang nilang api-apihin ang mga membro na hindi naman nakakaapekto sa buong iglesia. Ang founder lang ang makakaapekto sa buong iglesia. Totoo na maraming abusado sa loob ng iglesia. Pero hanggat ang founder, si Jesus Christ, hindi nababago ang totoo. Ito ang iglesyang tinutukoy sa Efeso 5:23 na ililigtas ng Panginoong Hesukristo. No? Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At please po, hiling po naming lahat ng staff ng Punto por Punto at ni Father Darwin Gitgano. Huwag nyo po sanang i-skip yung mga ads na lumalabas sa aming video. Dahil sa bawat tiis natin sa mga ads na lumalabas sa ating mga videos, ito po ay napakalaking tulong po sa programa ng Punto por Punto. Maraming salamat po. Kaya wag na po nating patagalin. Simulan na po natin. YouTube channel. No? Pasalamat tayo kay Sir Elton Salimbangan at si Ate Catherine Salimbangan. Nanonood sila sa atin ngayon while nagluluto ng lechon. No? Ang sarap dyan, no? Sir Elton. Ang ganda, no? Ang sarap ng baboy, no? Bawal yan sa mga kapatid natin ng mga Sabadista. Pero nag-celebrate na din sila ngayon ng Pasko, no? Nakita ko at pakinggan ninyo po, no? Nag-celebrate na din sila ng Pasko, mga kapatid. Ako po ay lubhang nasiyahan dahil dito hindi na sila nagkaisa. Pero yung iba ay hindi pa nila gusto na mag-celebrate ng Pasko. By the way, Merry Christmas sa lahat na mga kapatid natin na sumusubaybay. Kanina mga kapatid, simula alas 3 sa hapon hanggang alas 6, no? Ang daming nangungumpisal doon sa simbahan. Hindi ko akalain na makaabot ako ng alas 6 at sa badang huli may bisita tayo from Cebu, no? Nandyan sila sa city of Cebu na, sa city proper talaga, sa Dila Montana ba yan? Malapit sa Ayala po. Lagi pala silang sumusubaybay si kapatid na Claudio Tan at si Nanay Nancy Tan. So, bago ako aakyat dito sa kumbento, dahil patuloy pa tayong magpakumpisal ngayon. So, 8 to 10 p.m. po. Kanina 3 to 6. Nagpahinga lang tayo ng 1 oras para ma-recharge tayo. At kayo naman, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi, hanggang matapos. So, sa mga parokya na malapit sa parokya natin dito sa Valencia, Bohol, magpakumpisal po ako ngayon. 8 to matapos sa live natin. Meron ba tayong oras?
So alas 8, bago lang tayong kumakain. At busog na busog. Lumaki na yung tiyan ko. Naku, mga 62 kilos na po ako. Overweight na po ako ngayon. So, ang ideal na timbang ko ay ano lang, 55 no, dahil sa height ko. So, bago tayo babalik sa confessional box, mag-live muna tayo at mangumusta at greetings sa ating mga kapatid sa buong mundo. At pasalamat po tayo ni Sir Elton Salimbangon na malinaw po yung ang ating live ngayon, dahil pinuprovidean tayo niya ng magandang mga gadgets para malinaw at maapaabot natin sa inyo ang mga katotohanan patungkol sa mga aral, mga dalisay na aral ng ating simbahan po. At meron ako nabasa kanina, mga kapatid. Nandito na si Buknay at si Buknoy na laging kasama ko sa loob ng kwarto ko. At meron akong hinahanap, mga kapatid. Meron ako i-share sa inyo ngayon, no? Very inspiring. By the way, last December 26, pumupunta po tayo doon sa Sungkulan, Dawes. At meron tayong ginagawa na Advent Recollection sa mga Catholic Faith Defenders, but ino-open natin sa buong gusto na sasali sa recollection. Ang dami talaga, no? Mga 2,000 na mga tao ang nag-attend sa Sungkulan, Dawis, Bohol. At meron tayong nakausap. Ang ganda ng testimonya niya, at isi-share ko sa inyo mamaya, mga kapatid. So meron lang akong hinahanap dito ngayon. Ito. Tinitingnan natin. So ang dami ng mga nanood natin sa live natin ngayon. Sumabot na tayo ng 200, no? Ang dami na. So ang nag-comment sa atin ay umabot na ng 100 comments. Pero babasahin natin yung ilan, mga kapatid. At live din tayo, back to back po tayo. Live tayo sa YouTube channel natin at sa Facebook page natin, no? So salamat kay Sir Elton Salimbangon na nag-provide sa atin. At kumusta na po kayo lahat, mga kapatid, na nandito, laging sumusubaybay at nagpadala ng mga stars. Salamat po. Si Jumar Bueme. Good evening, Father. Merry Christmas, Father. Watching from Consolacion, Cebu. So marami tayong mga kapatid na laging sumusubaybay sa atin sa Consolacion, Cebu. At si Marites Sarita. Good evening, Father Darwin. At si South Wanderer, lagi itong nanonood sa atin, no? Lagi itong nanonood sa atin. Basta meron tayong live. At si Maria Raquel Nuera, nanood din sa atin, mga kapatid. At si Marite Sarita. At si ating insan, relative natin, si Clyde Gitgano. Si Pearl, no? Kumusta na kayo, attorney? At si Pearl na nanood sa atin ngayon. At si Joy Liz Balo Fernandez nanood sa atin. Father, ask kulangano nga 73 books ang gamit sa Roman Catholic, unya uban religion 66 books. Raman jud naglibog man gud ko kay daghan man ang mensahero diri sa mua. Ang ilaha 66 books, Raman, Father. So ang history, kapatid, 73 books talaga ang original na compilation sa Bible. Kahit ang mga unang protestante, hindi sila makatanggi dyan. So ang may authority sa pag-compile ng Biblia, ilang libro, ilang aklat, ang i-declare na Word of God,
Hindi po yung walang authority. Ang simbahan talaga ang nagdeklarar na 73 books. So, unang-una, lalong-lalo na sa New Testament, paano nila ma-verify na totoong akda ito ni San Pedro, akda ito ni San Lucas, dahil nagamit na ito sa first century Christian. So yan, antiquity. So isa yan sa mga paraan para ma-verify natin na ito talaga ay galing sa apostol, no? Or the disciple, one of the disciples of the apostles, and universally accepted sa lahat ng mga Kristiyano sa first century and second, third century. At hindi nakasalungat sa doktrina ng simbahan, no? So maraming mga verification ang ginagawa ng simbahan, at ang last nito sa 405, so officially announced by Papa Damaso that this is the book of life, the word of life, the word of God, ang banal na kasulatan. So sa 405 AD, kung walang simbahang Katoliko, mga kapatid, Iglesia Katolika, so paano na yan? Mawala yun, yung mga aklat. So sabi ni Martin Luther, the father of Protestantism, we owe from the Catholic Church the Word of God. Without the Catholic Church, we don't have no knowledge about it. We owe from them. So utang natin sa simbahang Katoliko ang salita ng Diyos. Without the Catholic Church, wala tayong kaalaman sa salita ng Diyos. Yan po ang sabi ni Martin Luther. Bakit, Father, bakit 66 books lang yan? Dahil kinuha ni Martin Luther yung mga nilabel niya na apocryphal books. Yung apocryphal books, tinuturing nila na uninspired books. Pero ang totoo, mga kapatid, ang 1611 King James Version, official, authorized version sa mga Protestante, kompleto po, 73 books. So, ang kumuha sa ilang aklat ay hindi tayo. Dahil ang simbahan lang ang ay may authority, dahil siya lang ang nakatanggap ng susi. Di ba? So, hindi kompleto yung 66 books. Kulang po yun. No? Kulang po yun. At sino ang pronounce niyan ay yung nakatanggap ng susi. Yung walang susi, no, hindi maka-pronounce doon. So ang simbahan dahil ang nito, may authority at maka-pronounce na ito ang salita ng Diyos. At nanood sa atin sa YouTube, i-recognize natin, mga kapatid. Okay? Ang dami na nag-load natin sa comment sa YouTube. Si Marites Lagada, Merry Christmas to all CFT, especially Father Darwin. Si Victoria Raffles, sabi niya dito, Merry Christmas mga kapuntos. At si RLG Designer, Merry Christmas Father. Merry Christmas po mga igsuon, laging sumasubaybay sa atin dito sa Facebook man at sa live natin sa YouTube, mga kapatid. At bago ako mag-share sa inyo sa kapatid natin na grabe converted at nagpakasal pa sa simbahan, no? At si Marilyn Kadunoy, Merry Christmas Father Darwin. May the Almighty God bless you always. God bless you, sister. At si James Mar Aliho, Father, magandang gabi. Pwede mangutana, may deliverance book ko unsaon paggamit. Nakaumpisal na pud ko, daghan salamat. Kinsa pud pwede maduulan na exorcist diri sa Sultan Kudarat. Salamat po. Hindi ko alam kung may exorcist ba dyan, no? Sa Sultan Kudarat. So, pwede ba tayo makadeliverance? Pwede. Kahit ikaw. As long as you practice cares. And then, follow the table of contents. Basahin mo yung aklat. Nandun lahat, no? Self-explanatory po yung aklat ni Father Sikia. Basahan nyo. Sa page 22 dyan, yung aklat na yan ay para sa pari, pangalawa para sa lay communities,
with the permission of the diocesan bishop and with the guidance of the priest. The third one is can be used for laity, individual lay Catholics. Sino ba yung lay individual Catholics? Practicing Catholics. Paano ba natin masasabi na we are practicing Catholic? If we receive the sacrament and we practice cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, sacraments, and sacramentals po. Okay, gamitan nyo po yan, no? Pwede ninyo i-deliverance yung bahay ninyo. Pwede din nyo i-deliverance yung mga mahal sa buhay. So, family circle lang po. At lalo-lalo na yung mga dahil minsan most of the time we are harassed with evil spirits, obsession, negative thoughts, negative feelings, negative emotion, biases, prejudices. Yan po. No, kung hindi natin alam yan, it ruins, no, our day. It destroys our day. No? Masisira talaga yung araw natin. But with the help of the sacramentals, no, malaking tulong talaga mga kapatid. At si Armando Sagarino, good evening Father. Mas mabuti itong live sa Facebook at live din sa YouTube dahil mababasa natin ilan lang, no, na mga komento ninyo na nandito. Good evening Father Darwin at sa lahat na sumusubaybay sa inyong programa, watching from Imos, no? From Imos. Sa Imos, Cavite, no? So watching from Imos mga kapatid. At so magandang gabi sa lahat ng mga taga-Imos, no? Aldrin Rintong, good evening Father. God bless us all. At si Ismael Panis, good evening po, punto per punto, watching from China. So layo na natin, nakaabot na tayo sa China mga kapatid. At unahin natin dito sa YouTube natin pag-greet yung mga kapatid natin na laging sumasubaybay, no? Kahit naglalaba lang, kahit naguhugas ng pinggan, yung bumibisita natin kanina, sabi niya, Father, no, buong 24 hours nakikinig kami sa programa mo sa punto por punto. Salamat po. At si Manuel Betran Castillo, maayong gabi Father. Si Rusi Lagahid, good evening Father Darwin, watching from Carmen, Cebu. So Merry Christmas sa tanang mga igsuon na to sa Carmen, Cebu. At salamat pala sa mga kapatid natin na nagpadala sa atin ng mga stars, no? Christmas stars, no? At sino pa dito? Si Alin Manarang. Magandang gabi, Father. May tanong lang po ako. Nasa Bible ba ang mga 7 sacrament at ano-ano ang kahulugan ng mga sakramento? So nasa Bible po. Yung baptism, andyan po yan. Yung confirmation, yung laying of hands of the apostles, no, after the baptism, yung confession, nandyan po yan, no, si Apostle San Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10 to 20, we receive from Jesus Christ the ministry of reconciliation. It is a ministry of reconciliation, sacrament of conversion. And then yung kasal sa Kana. So, ang sakramento pala ay instituted by Christ by His words, not only by His words, but by His deeds, no? Yung kasal sa Kana, no? Yan po. Makita ninyo na pinopromote ni Kristo ang sacrament of matrimony. At ang panglima, yung ordination of the priest, no? Na i-orden talaga yung mga maging pare o maging alagad o ministro ni Kristo. Nandiyan yan sa Tito chapter 1 verse 5, no? Kumukuha sila ng mga tao na mature sa pananampalataya at iniordinahan nila, no? Tito 1:5 po yan. At ano pa,
Eucharist, Santos, banal na misa, na do this in memory of me. Kumuha siya ng tinapay, kumuha siya ng yung kalis, at sabi niya, do this in memory of me. Eucharist, sacrament of the Holy Eucharist. Ano pa? Yung anointing of the sick, nasa Santiago chapter 5 verse 14, no? Kung may sakit kayo, tawag kayo sa pangulo ng iglesia at mag-anoint siya. Kung may kasalanan, mapatawad yung kasalanan niya, at kung ipahintulot sa Diyos, gagaling siya sa kanyang karamdaman by anointing the sick. Nasa Biblia po yan, no? So it is instituted by Jesus Christ by His words, not only by His words but by His deeds, sa kanyang mga ginagawa, mga kapatid. At nanood din sa atin si Red Matters Passion. Good evening, Father Darwin, and Merry Christmas from Miss Samis Oriental. Plano ko mo visit sa Bohol, Valencia sa imong parokya. Daghan kaayo ko o nakatunan ni mo, Father. Salamat kayo, igsoon. Dalay ko ng Ginoo sa kanunay. At maraming mga nagko-comment sa ating live, mga kapatid. Umabot na ng 400 comments. Hindi ko mabasa lahat, mga kapatid. So, ang isi-share ko ngayon sa inyo, nung nag-talk ako sa Songkulan, Our Lady of La Paz Bayang Songkulan Parish, and hindi ako nagkamali, mga kapatid, bago ako magbigay ng talk kagabi, anong isang gabi, may lumapit sa akin, no? Mag-asawa. At ang pangalan ng sa kanyang wife ay si Maribel. Hindi ko nagkamali din. Ang dami kong naharap ngayong araw at sa isang araw pa ng mga tao. Si Maribel at ang kanyang husband ay si Julius. So for 26 years pala, civil wed lang sila. At ang kanyang asawa ay lack of appreciation sa sacraments, lack of appreciation sa simbahan, lack of attraction sa simbahan. So wala na silang pake. Kung sasamba, okay lang. Kung hindi din, okay lang. So yung religiosity nila, very dry. At yan ang sinasabi nila sa akin. At yung asawa niya pala ay 7 years naging born again, no? 7 years naging particular na born again, dahil marami naman born again, Assembly of God, no? For 7 years. At ngayon, pasalamat sila dahil sa pagsubaybay nila ngayon, natutunan nila ang aral ng simbahan. Nalawak na yung kanilang kaalaman. So baka nanood sila ngayon sa atin, no? Kasi 7 years naging protestante. 7 years, no? Ngayon, sa dahan-dahan nilang pakikinig, so 26 years hindi nagpakasal, civil lang. At na-amaze ako sa kanilang testimonya. Bakit? Ito ang nangyari, mga kapatid. Pumupunta sila sa office natin at yung asawa niya matagal na din. Yung husband niya matagal na hindi nangungumpisal. At pumupunta sa office, buong araw po doon lang sila. Dinedicate nila ang buong araw, una sa pakikinig sa katekismo, sa evangelization sa mga kasama natin, sa mga deliverance ministers. So, nangyari, mga kapatid? Ano nangyari? Ang nangyari, mga kapatid? Grabe, 360 daw yung conversion nila, no? 360 yung conversion nila, no? So, yung asawa niya, yung husband niya, lalong lumakas. At lagi silang sumusubaybay ngayon sa live natin sa Facebook, like natin sa YouTube. Salamat tayo kay Sir Elton at Ate Cathy dahil automatic na po ang ating live, no? Dito sa Facebook at dito din sa natin, sa YouTube channel natin. Amazing talaga itong technology natin ngayon. Kahit nasa China kayo, nasa Canada kayo, abot talaga, no? Nasa pamagitan ng technology natin ngayon. Salamat sa Panginoon at salamat din sa development
nagamit natin yung social communication to propagate the goodness of God, to propagate the mercy and love of God for all of us, mga kapatid. Anong nangyari, mga kapatid? Just imagine, nagpakasal sila, no? At na-converted na din yung kanyang asawa. Alam nyo, nagpakasal sila. Ipopost ko mamaya yung mga pictures nila. Nagpakasal sila. Alam nyo, totoo talaga, wala silang gasto kahit piso. Pwede naman magpakasal sila ng bongga. Pero pinipili nila ang simple na kasal. Kahit piso, wala silang gasto. Dahil may regular schedule sa kasal, mga kapatid, every week po. Dito sa atin, sa parokya natin sa Valencia, every Saturday, 8 a.m. Yan po ang schedule natin, regular schedule sa wedding natin, mga kapatid. At dun sa Kugon sila nagpakasal, si Brother Julius at Sister Maribel, no? At na-amaze talaga ako. Na-post natin yung picture nila. Ang mga 10 lang siguro sila. Tingnan ko muna ilan sila. Kasama na yung pari. Tingnan ko dito sa picture na sinisend sa atin. Ilan lang sila. Very simple, mga kapatid. Touching, very touching yung ano nila, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 lang, no? Pang 11 itong bata, no? Very simple. Walang decoration, simple lang. Sila lang dalawa. May pari, may witness, may ninong. 11 lang, no? Dito, 11 lang po sila. Tingnan nyo, no? Pakita ko sa inyo. Ito, yung ano nila. Oh, ito. Kita ninyo? Hindi malinaw. So, ito. Hindi malinaw, no? Ipopost ko na lang ito. So, so yan, mga kapatid, no? Hindi kailangan na bunggisius yung dahil marami sa atin na hindi nakasal dahil wala pang gasto. Sila, ni piso walang gasto. No? Sa simbahan, wala talaga. Yan po ang mga misconception eh. Dahil magpa-impress tayo ng mga tao. Kung wala tayo, edi aaminin natin na wala tayo. Dahil kung totoo na iniibig mo yung asawa mo, kung totoo na iniibig mo talaga yung asawa mo, yung iniibig mo ngayon, so hindi kailangan na gagasto pa tayo ng malaki para matanggap natin ang tunay na grasya ng Diyos, biyaya ng Diyos na maitawid sa Diyos sa pamagitan ng kanyang mga sakramento po. At matagal kaming nag-uusap doon sa likod, doon sa sacristy. At yung kanyang husband ay seaman pala. So sa niya sa barko, kung makasakay na siya ng barko, inihikayat niya ang mga kasamahan niya na manood at i-share din niya yung kanyang kaalaman na kanyang napikinggan sa ating programa from time to time, no? Ang ganda. Sabi niya 360 degree yung transformation nila, no? Grabe. Yan po ang magandang katotohanan, mga kapatid, na maka-inspire sa atin na simple lang ang kasal, no? At converted pa ang kanyang asawa. So grabe yung sigla nila dahil first time na nakapunta ko sa parokya nila at andun din sila. So nakapunta na sila dito sa office natin at nag-react yung asawa niya.
no? May little oppression mga kapatid na sumusuka. So, ng mga laway, no? Pero ngayon, sa awa ng Diyos, hindi na siya nag-react. So, simple prayer of deliverance mga kapatid. At sabi niya, grabe Father, yung impact sa amin. Yung catechism, sa social media, yung empowerment ng mga talk natin. Saan man tayo makarating, dahil ini-upload natin lahat para maraming makaalam mga kapatid, di ba? At salamat Sister, welcome home Sister Maribel, at Brother Julius, welcome home din dahil niyakap nyo na si Kristo ng buong buo, no? So hindi natin mayakap si Kristo ng buong buo at kumplito kapag kulang pa tayo sa mga sakramento po. Amen? At kanina, ang dami, mga almost 200 yung nangungumpisan natin. So, nag-start ako mga alas 3, natapos naman alas 6. Pero ngayon, babalik naman ako, mga kwarto lang tayo mag-live. Then, babalik pa ako sa confessional box. So, December 25, hindi ko uwi sa bahay namin. At January 1 din. So, hindi din ako uuwi. Dahil maraming mga kapatid natin na gustong-gusto na tanggap ni Kristo sa kanyang sakramento pero hindi makatanggap dahil walang pari na umuupo sa confessional box. At si Maribel Cortez, sana po makapunta po kayo dito sa Tagaytay, Cavite. Meron po akong isang guni lang po sana kung makapasyal po kayo sa aming simbahan, no? So, hindi ko pa alam kung makarating ba ako sa lugar ninyo. Pero thanks be to God dahil through social communication, marami tayong naabot. Libo-libo po. Hindi lang po libo-libo. Milyon-milyon po ang naabot natin. At si Mechanic PH, Father, ano pala ang requirement sa civil? Kasal kami sa civil. Maliit lang yung requirement ninyo. Dahil kasal na kayo sa civil, no? So, prika na lang, may mga seminar sa simbahan, yung mga baptismal certificate, confirmation certificate, no? So, lapit ka sa parokya ninyo, sa office sa parokya ninyo dahil civil wed ka na, no? So, maliit na lang yung requirements kapag magpakasal ka sa simbahan. So, yung civil wedding o marriage mga kapatid, hindi po yun tinatanggap sa mata ng Diyos. Pero tinatanggap yun sa mata natin lipunan. So, ang pagkasal sa simbahan, dual po yun, no? Legal and moral, no? Impact. So, dalawa po yun, ecclesiastical and sa lokal, no? So, doble po yung effect sa kasal ng pari. Yung kasal sa mayor, kasal lang yun, legal, no? Legal side lang yun. Pero sa kasal sa pari, legal and ecclesiastical. Kasal sa legal, kasal din sa mata ng Diyos. So, maraming nagko-comment natin ngayon, no? Si Susan Fernandez. Dre, I'm planning to visit next year sa Valencia. Magpadalibas ko pohon. Pohon. At si Flora Ritz, Merry Christmas, Father Darwin. By the way, hindi kailangan pupunta kayo dito, no? You can do deliverance to your house, no? You can do deliverance to your family circle, by the way. And then, lapit kayo sa pari ninyo, no? Parang hindi na kayo makagasto sa pamasahe. Yeah, receive the sacrament of confession. And one thing of the sick, kung may karamdaman kayo, receive the body of Christ. And then practice cares, no? And do deliverance to your use the sacramentals of the church, no? Hindi kailangan pupunta kayo dito. Lapit lang kayo sa pari ninyo at ma-amaze kayo, no? Ma-amaze kayo sa resulta, mga kapatid. At si Keisha Lagura, good evening, Father Darwin. Mangutana lang ko, unsay angay himuon sa rosaryohan nga nabugto? Pwede idugtong mo. Kung hindi na kaya idugtong, pwede din ilibing mo sa lugar na hindi madaanan. Okay? Okay, Father. Salamat, Father, sa mga paalaala. Si Mechanic PH. At si Imbi
MB Godines Construction Supply. Hi Father, can we have our sacramentals be blessed via your Facebook Live? No, so may online blessing tayo every Sunday po. At meron ding, kung open yung office natin from Thursday to Sunday, punto per punto staff, pwede po. As long as, pero ang unang gagawin nyo, lapit kayo sa pari ninyo, ha? Lapit kayo sa pari ninyo. Yung online blessing, for the sake lang yon sa mga tao na walang malapitan at hindi mag-bless yung mga pari nila. Okay? Father, I consulted our priest and he told us na only a priest can do deliverance daw po. So, totoo po ba yan? Basahin mo ang deliverance book ni Father Sikia po. Page 22. Last paragraph po. These deliverance prayers can be used first for priests, for lay communities. Third is for individual lay Catholics. Nandyan po yan sa aklat ni Father Sikia po. So, ang totoo, lahat ng baptized person pwedeng makadeliverance po. As long as we practice cares. Okay? At si Margie Balintad, for my family dahil di po kumagaling si mama po. So, unang-una, hindi naman lahat ng sakit ay pagalingin ng Diyos, no? Merong sakit na hindi talaga pagalingin niya. His will be done. Dahil gusto ng Diyos na ma-experience din natin, maranasan din natin yung suffering. Kailangan po yan, no? It is a ministry of suffering, no? By the way, we are saved not just only by the healing of Jesus. We are saved not by just the preaching of Jesus. We are saved. The climax of our salvation is the suffering of Jesus. Kung hindi ka pagagalingan ng Diyos, walang good. Tanggapin mo yan. It is a sharing of the suffering of Jesus. And by that, your soul will be purified. By that, your soul will be sanctified. By that, your soul will be cleansed. By that, your soul will be redeemed. No? Yan po. So, inuuna ko pagbasa yung mga comment ninyo sa dito sa YouTube, at babasahin naman natin yung mga comment ninyo dito sa live natin sa umaabot na 700 yung comment niyo. So, hindi ko mabasa lahat, mga kapatid. Si Celia Cagas, Merry Christmas, Father, from Basdio, Gindulman. So, bago lang ako nakabisita sa Gindulman at pangumusta ako sa mga pari natin dyan. Si Father Serino, Father Cirilo, at Father Jubic Bunyor. Hindi pa nga ako nakapost at yung mga pictures doon. At si Lani Francisco Perez, Merry Christmas, Father Darwin. Watching from Brussels, Belgium. So, ang layo nito sa Belgium, no? At si Gargarisa Labisores, Merry Christmas, Father. At si Ate Mercy Ligan Dre, message rakonimo. Salamat kayo, Ate Mercy, laging nanonood dito sa atin. At si Bertsky Creator, good evening, Father Darwin Gitcano, pa-deliverance unta ko sa akong anak. Mag 4 month na kami sa hospital. Angela Creator pangalan niya, Father. So, pwede ka mag-deliverance, kapatid. Lapit ka sa pari ninyo for confession. Pwede din mag-invite ka sa pari for confession. Dahil yung hospital ay may chaplain po. So, yung hospital, mga kapatid, may chaplain po na pari. So, mag-ask ka sa nurse para matawagan yung chaplain sa hospital. At makatanggap ka ng sacrament, at patanggapin mo din yung anak mo sa sacrament, and then confession, anointing of the sick, and then Holy Communion, sacrament of healing po yan. At pwede nyo, so mas mabuti nyo lahat ng pamilya makareceive ng sacrament, no? Okay. Si Junalyn Canoy, Ripuno Orihuela, Merry Christmas, Father, watching from San Francisco, Agusan del Sur, sa atin. So, maraming salamat sa mga kapatid natin na walang sawa na sumusubaybay sa ating programa. At si Christopher Tuper,
Natatagal po ba ng self-deliverance ang high rank na fallen angel? Meron kami mga hindi madali yan, hindi po madali, lalo kung meron mga demonyo or totoo na possess ka, no? So meron kami mga pasyente na ninirecord nila yung prayer of deliverance, no? At kung wala yung nanay nila, yung tatay nila, i-play lang nila, lalo na kung iharas sila sa demonyo. Meron kaming pasyente 17 years old, naharas ng demonyo. Ang tagal, mag self-deliverance siya using his phone, pero ngayon completely liberated na po. 8 months po kami bago natapos. So hindi madali po yan, kapatid, kung totoo na walking possessor ng isang tao. Hindi madali po yan. Meron din mga experience namin na isang buwan lang, isang linggo lang. Marami naman kaming experience na tatagal talaga. Bakit may ganyan? Tatagal talaga. Dahil ini-increase niyan ang virtues of patience, mga kapatid. At ang conversion po, ang gradual conversion natin, araw-araw po yan. At si RB Vance, Merry Christmas Father Darwin. At si Eva Aragones, good evening Father Darwin, watching from Dubai. Marami na dito ang nanood ng punto per punto. Totoo, kasi ginashare ko sa mga kasamahan ko, mga katulong Father, malaki pasalamat nila. Kasi halos lahat dito mga single mother. That's good. So our strength is not from the person or from human being, but from the grace of God through the sacrament po. So ngayon ay ang quarter po. Hihinto tayo sa live natin dahil patuloy tayong magpakumpisal hanggang alas 10 po. At bukas naman alas 6 yung misa ko dito sa parokya. At meron kaming Christmas party sa diocese namin, sa Diocese of Tagbilaran, at kasama namin ang ating mahal na obispo, Bishop Alberto Uy, at ang buong kaparian sa buong diocese natin. Exclusive po yan sa mga kaparian, no? Si Atuel Ana Marie Escranda nanood sa atin, si Rowena Tribunal Cayo watching from Singapore. Merry Christmas po Father Darwin. So pasensya na kayo, hindi ko mabasa yung mga comments ninyo, ha. May nag-comment sa atin dito sa YouTube. Sabi niya, Father, di ko po, si Margie Balintad, Father, di ko po kasi alam gagawin ko po dahil ang family ko po naniniwala sa albularyo na Santo Niño na sumasanib po daw. Tapos pinakita nila si Mama. White Lady daw gumawa po kay Mama at yung mga kapatid ko. So ang gawin mo, continue to evangelize them. Huwag kang magmadali. Increase your knowledge and increase your proof of the mystery of our faith. Kung ano katatag yung pananampalataya natin. So, catechize them, kapatid. At si Attorney Catherine Sarti nanood sa atin. Merry Christmas, Attorney Catherine, no? At Weng Flaga, hello Father, Merry Christmas, watching from Coronadal City, no? Salamat kayo. At si Tio Yuyo Chiri, Anyober, manihapon ta Padre, subra sa Pasko. At salamat kayo. At salamat din sa pagbisita nyo sa atin. At marami tayong mga pasyente, mga kapatid, na mga albularyo talaga nag-surrender sa atin dahil sinaniban din sila ng Santo Niño at ang daming demonyo po. Na-post ko na po yung mga video ng isang albularyo na pasukan ng demonyo, pero papasukan ng Santo Niño, pero hindi pala Santo Niño, demonyo pala, no? So mag-ingat po tayo. So false knowledge is very dangerous than ignorance. Si Mary Jennifer Vlog, Merry Christmas Father. Ang nanay ko noon may nagkagusto sa kanya na engkanto, tapos sinama siya sa palasyo nito na nasa loob ng puno ng bangga.
at nasa gilid lang ng bahay nila. Nung pakainin daw siya ng pagkain, di siya kumakain. Naawa daw sa kanya kasi di siya kumakain, kaya pinabalik siya. Ano po ba ang ibig sabihin nun, Father? Ano dapat gawin namin sa nangyari? So yan po ay tinatawag yan na spirit of incubus po. Dapat lalapit tayo sa sakramento at i-renounce natin yung mga occult at superstitious belief natin and practices natin. Yan po ang dahilan na maharas na tayo ng demonyo. Infested na yung lugar at ma-open na yung psychic ability natin at makakommunicate na tayo sa kanila. Yun po ay psychic ability po yan. It is a demonic gift. It is not a gift from God. It is a curse from evil spirit. Ano ang dapat nyong gawin? Lapit sa sakramento, i-renounce lahat, at you can do deliverance to your house and to your family circle as well. And practice cares. No, yung cares, pabalik-balik po tayo niyan. Confession, adoration, rosary, Eucharist. Marami na. So marami na mga tao na naghihintay sa akin doon. Ilan na, bro? More than 10. Marami na mga tao daw. More than 10. So, mga quarter ako tatapos, bro, ha? At si Ate Orsi Lasso nanood sa atin, no? At meron ng mangungumpisal daw. So, may ilaw na doon. Oh. So, wow, enjoy your Christmas party at the Diocese of Tagbilaran together with Bishop Abet and all the priests. Receive the true spirit of Christmas. Si Yanyan Apariche nanonood sa atin. Si Dudes Aquino. Padre, tabangi ko unsaon ako ni. Wala pa ko tagayog baptisman sa akong old nga religion. Mga good ni requirements na ako nga pamabunyagan ko og Catholic. Pwede ka, kapatid, na conditional baptism po kung hindi sila magbigay sa'yo dahil nagtatampo sa'yo, dahil lilipat ka na sa simbahan. So welcome na naman si Brother Dudes Aquino Colita. Niwala po ako tagaig baptismal sa old religion ko, so magpabunyag siya. So welcome home, Brother Dudes Aquino Colita, no? So kung hindi sila magbigay, sabihin mo sa pare na conditional baptism na lang. Yung conditional baptism, mga kapatid, ito po yung gagamitin ng pare. If you are not baptized, I baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Dahil hindi natin alam valid ba yung bautismo mo. Kung hindi naman valid, conditional ang gagamitin sa pare doon. At si Miriam Escobal Caballas, maayong Pasko, Father, from Samal mo anha mi diha sa kung bana sa February 1 gusto ko magkita ta, Father, no? I hope wala akong talk niyan, no? Just communicate punto per punto stop po. At si Lita Cisneros Valer, mayong gabi, Father, o malipayong Pasko kanatong tanan, dalay ko ng Diyos. Si Mercy Salvo, Merry Christmas, Father Darwin. O si Irene Sep, na ang daming mga comment ni Sister Irene dito. Always present here at Panakan, Davao City. Amping kanunay direk, kita-kita tapuhon sunod tuig. I'll go in your office, amping dire. At si Arlene Villadolid Kento, Merry Christmas, Father, watching from Pampanga. So ang ganda. Nagkaabot tayo sa Pampanga, mga kapatid. At pasensya, wala na tayong oras dahil magpakumpisal pa ako ngayon, no? At magla-live din ang ating mga kasamahan, sila Brother Jando, buong punto per punto staff, buong pwersa, no? Dahil from time to time, mga kapatid, kung nandito lang ako, so automatic po yung live natin dito sa sa YouTube channel natin. So, the Lord be with you. Almighty God bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fighty Maria, tatak CFD with a humble heart po. God bless, mga kapatid. At yan po ang ating tampok sa araw na ito. Once again, sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button
at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas namin sa channel na ito. At huwag nyo na rin pong kalimutan na pag may lumabas na mga ads sa mga video namin, please po, don't skip. Huwag nyo pong skip yung video. Sa konting tiis po na yan, natutulungan po ang aming programa dito sa Punto por Punto, na sa loob lang ng ilang minuto, naging matibay na ang pananampalataya ninyo. Dito sa Punto por Punto, maraming salamat po.